Ang sabi po ni Chacha, may quad committee hearing tayo on EKJ, right? And then sabi po ng mga kongresista, hindi kami magbibigay ng anumang tulong ebidensya sa ICC. Kung meron silang gustong kunin, they can get it online. Ang tanong ni Chacha, will that be admissible sa ICC? And kahit na po hindi ito certified true copy o anuman po, go ahead po, attorney. Alam mo, Manong Ted, no, yung rules ng ICC mas liberal kesa dito sa atin, no. In fact, sa kanila, kahit na nga yung hearsay, it's admissible evidence, no. Although maglalaro na lang doon sa may tinatawag na probative value, yung weight ng evidence, no. So yung pag-introduce ng evidence, hindi kasing stricto sa atin, no. So kung available yung evidence online, that's going to be enough authentication, lalo na kung sa official site ng gobyerno. That's going to be sufficient for them. In fact, maraming mga ebidensya na kasama dun sa mga charges ng ICC prosecutor ay mga video ng mga salita ni Pangulong Duterte na nakuha online. No? So wala akong nakikitang problema kung kukunin online yung mga ebidensya, no? Pero at this point, alam mo, tapos na yung paggabi ng evidence ng ICC prosecutor. In fact, within 7 days from yung initial hearing nung Friday, dapat binibigay na ng prosecutor sa defense yung lahat ng nakalap nilang ebidensya in support of the confirmation of charges. So, nandyan na lahat yan, no? Nakasalang na lahat yung mga ebidensya by this week at mapupunta na sa defense. So Attorney Joel, just to be clear, hindi lang yung mga nagamit sa Congress hearing noon, nung time na umappear si Pangulong Duterte, ang pupwedeng magamit ng ICC. Maging yung mga public pronouncements niya before, nung Pangulo pa siya at Mayor, na kill, 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 ako ang sasagot niyan, ako ang haharap dyan, posible rin pong magamit sa kanya. Tama yun, BJ Chacha, no? In fact, binasa ko yung charges, no? And talagang marami doon sa statements ni former President Duterte, talagang ginagamit at gagamitin laban sa kanya. Sinabi ko nga sa isang forum na ang pinakamalaking testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, no? Dahil ang dami-dami niyang statements that incriminated himself. Okay, since nasa social media discussion pa rin po tayo, I would also like to ask, dito naman po ngayon sa nangyayari ngayon na paglala po ng sitwasyon ng mga online harassment na nangyayari ngayon dito sa ilang supporters ng Pangulong Duterte laban po sa mga ICC judges, witnesses, sa mga abogado na may hawak po dito sa kaso na ito. Legal perspective, attorney, paano po ito makakaapekto sa ICC case at ito po ba'y disadvantageous talaga sa Pangulong Duterte? Maaaring hindi makaka-apekto yan dun sa may legal merits ng kaso mismo, yung main kaso mismo, kung guilty or not guilty siya, no? Pero kung hihingi sila ng interim release, lahat yan magiging ebidensya, no, na laban kay former President Duterte, no? Dahil nakikita ng ICC kung gaano ka-powerful and ano yung capacity for harassment and kung ano-ano pang mga illegalities itong mga supporters ni Mr. Duterte. In fact, merong ng reports na ngayon na yung mga pamilya ng mga biktima ay naharas, threaten at in-intimidate. Lahat yung mga yan, ebidensya, no? Dahil malaking bagay para sa ICC na kapag bibigyan nila ng interim release ang isang akusado, dapat walang capacity to tamper with evidence, to intimidate and antagonize witnesses, and dapat walang risk na siya ay magtatago. Okay, nabanggit niyo po itong mga pamilya po, no, ng mga biktima ng war on drugs na nakakaranas din ng mga online harassment at pananakot. Ang ginamit nga pong salita ni Attorney Conti is revictimization. So on legal standpoint, kung patuloy po yung ganyang harassment, number one, meron po bang magagawa ang ICC laban dyan? And number two, kung walang magagawa ang ICC, ang gobyerno po ng Pilipinas, meron din po bang magagawa para kahit papano hindi na po ito pagdaanan ng mga biktima po ng pamilya ng war on drugs? Dapat talaga yung gobyerno ng Pilipinas ang mag-address sa mga ganyang problema dahil that's actually a domestic problem first and foremost, no?
Dahil issue yan ng krimen, issue yan ng security ng ating mga kababayan. No? So dapat sila talaga yung magbigay ng proteksyon sa mga families ng mga biktima. And in fact, yung ICC would depend very much on the cooperation of the domestic country to protect victims and witnesses. So talagang cargo yan ng ating gobyerno. Oo. So, gobyerno dapat ang may gawin. Ano po dapat ang gawin nila talaga? Just to be specific dapat po, attorney. Dapat talagang hulihin yung mga nag-intimidate, nag-threaten, o kaya warningan sila na sila ay kakasuhan, no? At dapat talaga paimbestigahan yung mga yan para talagang hindi nila ulitin. Dahil talagang kung hindi sila makakaranas ng investigation or prosecution, ulit-ulitin yan hanggang pending yung kaso na dinidinig ngayon sa ICC. And the Philippine government can do that? Hulihin, panagutin? Ito po mga nanghaharas online sa pamilya po ng mga biktima ng war on drugs? Opo, kung ano yan sa cyberbullying, yung iba naman talagang physical intimidation yung nangyayari, meron yung mga krimen na committed sa mga klaseng ganyan. So your suggestion dapat maging proactive ang gobyerno dito po sa paglaban dito sa mga harassment na nangyayari po ngayon sa pamilya nito mga biktima ng war on drugs. Attorney, balikan ko lang yung nabanggit nyo rin po kanina about interim release. Natanong ko po kayo kung posible nga bang makaapekto yung mga nangyayari po no na hindi lahat hindi naman lahat pero may mga supporters ang Pangulo na pumupunta po sa mga pages ito mga ICC judge para magpahayag po no ng kanilang mga damdamin. Ang sabi nyo, hindi maapektuhan ang merit ng case pero yung interim release kung mag-request sila, posibleng maapektuhan. Ano po possibly ang posibleng mangyari? Mas maliit ang tsansa for interim release kung patuloy pong gagawin ito ng ilang supporters ng Pangulo? Mas liliit ho yung tsansa dahil makikita mismo and mafe-feel mismo ng mga judges na teka, mukhang talagang merong malaking mass support ito na po pwedeng mag-cause ng kaguluhan, no? And in fact, it would affect not only the security of the ICC pati yung mga witnesses saka yung kung pakakawalan nila itong si Pangulong Duterte, talagang may possibility na mas lalong magkahagulo. In fact, nagkaroon ng experience before ang ICC na grinant ang interim release ng isang African country. Bumalik sa sariling bansa nila. Ito yung tapos nung pinabalik siya sa ICC, bumalik nga siya pero ang nangyari nagkamatayan yung mga testigo, yung mga victims, no? So nandun, I'm sure nasa likod ng pag-iisip ng ICC na pwedeng maulit yung ganong klaseng pangyayari. Kumbaga pinayagan po ng ICC no yung pansamantalang paglaya ng akusado rito nung umuwi sa Africa. Nakauwi siya pero Nagkagulo. pagbalik niya ron sa ICC, lahat ng testigo niya pinagpapatay na. Ganun nga po. Kaya na-dismiss yung kaso. Ito ay isang account ng isang kababayan natin na naging maestrado sa ICC, si Judge Raul Pangalangan. Okay, sige. Go ahead, Okay, Cha. tuloy ko lang po yung tanong regarding po dito sa interim release. Yun po yung sinasabi ninyo na nagkaroon na ng ganyang klase ng pangyayari. So kaya mas liliit yung tsansa for interim release. So kung ngayon nakikita na rin yan itong mga abogado na mahahawak po sa kaso ng Pangulong Duterte, what are the next legal steps na po pwede po nilang gawin kung maliit na ang tsansa nila ngayon for interim release? Between now and September 23, kung saan Yes, mangyayari yung confirmation of charges, marami silang challenges na po pwedeng i-file, no? Pwede nilang i-challenge yung validity ng warrant, yung issuance ng warrant of arrest. Pwede nilang i-challenge yung validity ng implementation ng warrant of arrest. Pwede nilang i-challenge yung jurisdiction mismo ng ICC to try Mr. Duterte. Sasabihin nilang hindi na tayo miyembro, umalis na tayo, so dapat wala ng jurisdiction ng ICC.
Oo, oo. Pero attorney, ano nga po ba talaga ang mas maayos na paliwanag doon? Kasi ang dami pong nagbigay ng mga legal na opinion on that. Kayo bilang isang ICC accredited lawyer, what's the answer doon sa paulit-ulit na tanong na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Pumirma tayo doon sa may Rome Statute. No? Nakalagay doon na kahit na mag-withdraw ang isang state party, kagaya natin, magkakaroon pa rin ng jurisdiction ng ICC sa mga krimen na nangyari habang tayo ay naging miyembro. No? And the fact na si President Duterte nag-withdraw siya sa ICC, parang implied admission yon na talagang naging valid sa atin yung ICC statute, no? So hindi mo po pwedeng sabihin na valid yung aming withdrawal pursuant to the ICC rules pero hindi valid yung pag-take ng jurisdiction ng ICC sa lahat ng krimen na nangyari nung miyembro pa rin tayo. Opo, yes sir. That's well said ano po at sabi nga ito po'y nasagot na nga ninyo no nitong mga unang araw po ng mga panayam. Matanong lang po namin kayo ni Chacha this morning, attorney. So dito po sa 6 months, no, almost 6 months bago magkaroon talaga ng ano bang tawag ho dito sa mangyayari on September, sir? Confirmation of charges, Manong Ted. Okay. Ito yung equivalent ng parang judicial determination of probable cause na sinasabi sa atin dito sa Pilipinas. Okay, opo. So, pagkatapos po niyan, sa September na yan, ano po ang inaasahan natin na pwedeng maging desisyon nitong tatlong mga munang humahawak na mga judges dito, sir? Kapag kinonfirm po yung charges, ay mawawala na yung role ng pre-trial chamber. Kumbaga, matatapos na yung role niya, no? Mm-hmm. So magko-constitute yung ICC ng trial chamber. Ito na yung tatlong judges na lilitis at didinig ng ebidensya ng magkabilang panig. Pero kung hindi confirm yung charges, ibig sabihin madidismiss yung kaso. Ayun. Opo. Doon pa lang sa confirmation of charges. Opo, parang ano ho ito, no? Kumbaga, ito yung mga parang piskal sa atin muna. Kung talaga bang may probable cause para isampa yung kaso sa RTC. Parang ganun po, attorney, no? Medyo parang ganun by analogy, Manong Ted. Okay, and then magkakaroon po ng mga bagong maestrado, bagong judges. Tama po, magkakaroon ng bagong judges na magiging trial chamber. Tatlo pa rin po ito, attorney. Tatlo pa rin po. Okay, sige. Yung sinasabi po no ni Judge Mutok during the first hearing, sabi niya po dito no, the prosecutor must disclose to you, kay Duterte, as soon as practicable evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or mitigate your guilt, no? So, itong 6 months na ito, dapat gagawin ito ng prosecution kung meron silang ebidensya, no, para palabasin, para lumabas na inosente itong inaakusahan, attorney. Tama po yun. Alam nyo, yun yung pagkakaiba ng ICC sa atin, no? Kasi yung prosecutor is obligated to gather evidence na which tend to incriminate na laban kay Mr. Duterte. At the same time, meron din siyang obligation to disclose kung ano yung mga ebidensyang pabor kay Mr. Duterte na makikita niya, na masisiwalat niya during its investigation. Okay. So gagawin niya ng prosecutor during ngayon hanggang In fact, binigyan sila ng 7 days na i-disclose yung lahat ng ebidensya na nakalap nila. Opo. Sa inyo ho ba mga pag-aaral sa mga naging pangyayari desisyon sa ICC, meron na ho bang akwital na nangyari dahil doon sa pag-comply ng prosecution na nagbigay po ng ebidensya para ho sa ikakapag walang sala doon sa akusado? Alam mo, Manong Ted, meron pang nangyayari na kapag may nakalap yung prosecutor na talagang pabor sa defense, siya na mismo terminate niya yung investigation. Hindi na niya tinutuloy.
So kung sa assessment niya talagang malakas yung depensa ng akusado o ng suspect, talagang siya mismo hindi niya tinutuloy yung investigation. Opo, Siya opo. mismo ang nagpapaterminate ng investigation. O, ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na wag na nating ituloy ito, o mas malakas ang katibayan na inosente ang ating respondent. Ganun po, attorney, no? Okay. Tama po Okay. yan. Sige. Pero meron ba pakakataon din, attorney, na sadyang hindi naglabas nitong mga hinihingi na ebidensya pabor doon sa defense na itinago ito pero nalaman po ng ICC at nagkaroon po ng komplikasyon ng kaso o dismissal po ng kaso? Wala pa po akong nakikitang ganun na sitwasyon. Mhm. Although nagkaroon na po ng kaso na pagdating sa confirmation of charges Mhm. ay sabi ng pre-trial chamber walang kaso, so i-dismiss na natin to. Okay, sige po. So, attorney, itong nga pong 6 months na ito, no, hindi nangangahulugan na walang mga mangyayari. Maliban doon sa binigay po nga na 7 araw sa prosecution na ilabas itong mga binabanggit natin ng mga ebidensya na maaaring papabor sa defense, ano pa ho ating aasahan sa loob ng 6 na buwan na ito? Sa palitan po perhaps, no, ng yung manifestation, memoranda, nitong mga magkabilang panig? Opo, magpapalitan ang kabilang panig ng mga pleadings nila in support of a challenge, in opposition to a challenge. Ganun ho yung inaasahan natin mangyari, no? Tapos, siyempre, aasahan natin na yung depensa, pagkatapos niyang matanggap yung disclosure ng prosecutor, kailangan niya rin magprepara, no? So, kailangan niyang magkalap ng mga testigo at mga dokumento para naman preparado siya pagdating ng trial, no? Mhm. Sa Ted, sa trial sa ICC, while yung prosecutor may obligation na i-disclose lahat ng ebidensyang meron siya, kahit na yung hindi pabor sa prosecution, on the other hand, yung defense walang ganung klaseng obligation kasi may right to remain silent, may right against self-incrimination. So, ibig sabihin, ito ho ba kung sakali po na magkaroon talaga ng basihan at ituloy yung trial, dito ho ba may mga talagang personal na haharap na mga testigo in person para sabihin po Meron. yung testimonya? Go ahead po, attorney. Meron po. Generally, kailangang personal yung testimony ng mga testigo, Mhm. pero may exceptional cases na ang gagawin ng ICC ay video conferencing o kaya audio conferencing yung pagtitestigo. Okay. So dito po, malalaman ng depensa ang lahat ng pagkakakilanlan ng lahat ng testigo ng prosecution. As a general rule, ganun po yung obligasyon ng prosecution, no? Ipapakita niya yung listahan ng mga testigo. Pero merong exceptional circumstances na pwedeng igawing confidential muna yung identity ng testigo, i-summarize lang nila yung gist ng kanyang magiging testimony. Apo. Meron ho bang witness protection program ang ICC? Meron po sa pagkakaalam ko, and in fact, nasa public domain na rin ito na may mga testigo nang nandun, no? Nandun na rin sa kanila, no? Yung mga crucial witnesses, nandun na rin sa kanila. Lumalabas, diba, sa naman natin, sa media natin na si Las Cañas, si Matobato, nasa ibang bansa na. Mhm. Opo. Attorney, dito po sa atin, meron pong sinasabi, di ba, na mga state witness, no? At andito ho ang panuntunan, as we all know, dapat yung least guilty ang pwedeng tumistigo at mapapawalang sala siya at magiging testigo siya ng prosecution. Doon ho ba sa ICC may ganun din? Meron din binibigay ng immunity, no? Okay. Immunity from prosecution. Opo. Okay, opo. So dito ho ba, theoretically po, pwedeng maging testigo ang, sabihin na po natin, no? Si Senator Bato, si General Albayalde, pabor sa prosecution o sino man pong mga pulis na sinasabi daw pong talagang sangkot dito po sa EJ case na ito at yung pong sinasabing reward system na pinaiiral during that time, tumistigo po laban sa depensa para lang hindi na siya masabit sa kaso.
Marami ring factors ang i-consider dyan, Manong Ted, no? Titignan din kung kailangan ba na magbigay ng ganong klaseng immunity at gawing, kumbaga, state witness. Kasi kung meron namang ebidensya na hindi na kailangan yung testimony ng mga halimbawa ni Senator Bato, hindi naman nila papayagan na makakawala siya at magiging testigo na lang, no? So, nandun yung factor na yon. Depende kung talagang indispensable yung magiging testimony at hindi makakonvict kung hindi magte-testify yung isang katulad ni Senator Bato de la Rosa. Okay. And sir, di ho ba yung arrest warrant ng ICC, ang kapal nito, at saka may nakalagay doon secret, di ba? Nabasa po ninyo. May secret na nakalagay po. Kumbaga, sikreto po yung arrest warrant. Ganun ho ba talaga? Kasi po, ang aking next question dyan ay, pwede bang ngayon po meron ng arrest warrant talaga labang kila Senator Bato? Sikreto po yung arrest warrant na ginawa nila until na ma-serve. Kaya nga ho nung na-serve na yung arrest warrant, ginawa na nilang public. Kaya nakapost na dun sa may site ng ICC. Ganun yung ginagawa nila kung meron silang assessment na may risk of flight kapag ginawang publiko yung warrant of arrest. Opo. So, paano magkakaalaman kung meron ng arrest warrant labang kila Senator Bato? Tingin ko ho, kagaya ng ginawa nila kay Mr. Duterte, gagawin nilang confidential and secret yan until na i-implement na po yan. So, mabubulaga na lang tayo kung kung halimbawa may attempt ng arrestuin si Senator de la Rosa. Okay, sige po. Meron lang pong tanong si Chacha bago po ako bumalik, attorney. I hope you don't mind. Para ho kami dito alam nyo na napakarami pong katanungan lang because we really would like to understand better ito hong sitwasyon na ito. Oo. Go, Cham. Attorney Joel, yung mga naririnig natin before galing doon sa mga kaalyado ng dating Pangulo na hindi naman yan direktang iniutos ng Pangulo. Pero yung principle ng command responsibility bilang siya noon ang dating head ng ating pong bansa, nung nangyari po yung madugong war on drugs, may historical cases po ba yung ICC kung saan nakalusot po ang isang leader by using yung ganong klase ng argumento na hindi ko yan directly inutos, sila ang nagdesisyon na gawin ng mga yan? Ang merong mga previous na mga kaso ay walang ebidensya linking yung mga acts ng mga foot soldiers, the men who pulled the trigger, doon sa may nakademanda na head of state, no? So hindi na itawid yung ebidensya linking the president or the leader to the crime against humanity, to the killings and other crimes committed on the ground. Merong mga ganon, no? Pero sa atin, alam mo, ang daming sangkatutang na ebidensya, no? Dahil si Mr. Duterte mismo, ang dami niyang salita, no? Yung mga salita niya, in fact, it either happened after a very controversial and a high incident spate of killings or before killings, no? Talagang makikita mo yung state policy. Merong ang sinight na dalawa doon, yung Korean na namatay sa Camp Crame. Noong kumalat yon, naging skandal yon, pinigil ni Mr. Duterte yung Tokhang. And then biglang yung pinigil niya implementation ng Command Circular 2016, and biglang tumigil lahat yung medyo sobrang grabe yung tigil ng patayan, even yung mga riding in tandem, no? Yung pagkamatay din ni Kian, noong sinuspend yung Tokhang operation, merong datos ang ICC na talagang sobrang tumigil din yung mga patayan. So makikita mo yung state responsibility na talagang may kamay na nagmamaniobra, no, sa taas. So kitang-kita talaga, madaling i-link yung killings, yung 43 killing incidents na gagamitin nilang sample na maikukonek mo na talagang there was really a planning, there was really a system, there was really a state policy
to use killing as an instrument to deal with the drug problem. Okay, oo, well said po, Attorney. Attorney Butuyan, matatandaan natin ng first appearance po ng Pangulong Duterte dito sa ICC. Nagkaroon ng motion yung kanya pong abogado na si Attorney Mide Aldea para magkaroon ng pagkakaantala dito sa magiging trial ng Pangulo. Hindi po yan pinagbigyan ng korte. Ngayon, from today, bago po mag-September, meron pa bang ibang pwedeng gawin legally ito pong kanya mga abogado para maantala yung proceedings na gagawin sa ICC? DJ Chacha, yung nangyari noong initial hearing, dinaro ni Judge Motok na 3 lang basically yung dapat mangyayari doon, na hindi naman kailangan ng panahon para mag-usap yung abogado sa yung kliyente niyan, si Mr. Duterte. No? Una, i-confirm lang kung yung naaresto at nakadetain ngayon na tao doon ay si Mr. Rodrigo Roa Duterte. And kinonfirm naman ng former president dahil sinabi niya yung pangalan niya, sinabi niya yung kanyang date of birth at kung saan siya pinanganak. So na-confirm yun, no? Tapos, pangatlo, binasahan siya ng kanyang mga karapatan, no? Binasahan siya ng mga karapatan. Hindi naman niya kailangan sumagot, no? Dun sa mga karapatan niya kasi sa kanya yon, no? Pangatlo, sinet yung date ng confirmation of charges. Kaya na-deny yung motion na i-postpone dahil sinabi ng judges, hindi niyan man kailangan mag-usap tungkol dun sa may 3 issue na yan. Tapos, ang isa pang nakita ko doon, nag-file na pala ng previous motion si Attorney Mide Aldea and na-deny na yung motion niya, no? Notwithstanding the denial, ni-reiterate pa rin niya orally, no? So, talagang tingin ko, yung pag-reiterate niya orally, it was not directed to the judges dahil dininay ng mga judges, it was directed to the Court of Public Opinion dito sa Pilipinas. Kumbaga, it was a political trial that they were after. Noon po kasing Pero yung tanong mo, Sige yung po, tanong Attorney. mo kung meron pang mangyari, ang sinabi ng judge dun sa may proceeding na yun, lahat ng mga sinabi mo tungkol sa illegality ng warrant of arrest, yung jurisdiction ng court, so pwede mong i-file yan after itong initial hearing and before yung confirmation of charges. So yun yung dapat gagawin nila, no? Magpa-file sila ng challenge on the legality of the warrant, the implementation of the warrant, and the Yes. jurisdiction of the court. That's a very given fact, no? Attorney, yun ang kanila talagang bibirahin dyan. Tsaka matanong ko lang, ito. Attorney, dito po sa sa mga nababasa natin, yung iba po na nakakulong ngayon sa detention center, inaabot na po ng mga halos 5 taon, pero hindi pa tapos ang kaso. Di ba sa atin kasi may Supreme Court di ba? Na bagamat minsan po mas matagal din ang Supreme Court. May yung mga ibang RTC pinagsasabihan na bilis-bilisan nyo. Kasi nga deprivation yan ng speedy trial. Doon ba sa ICC, wala bang ganon? Talagang walang hangganan ito kung kailan maglalabas ng desisyon? Manong Ted, napaka-inherent sa proceedings ng ICC na talaga speedy trial talaga yung nangyayari. Kasi araw-araw yan. Minsan, 3 consecutive weeks. Araw-araw yung hearing mo dyan. Magkakaroon ka ng rest ng 1 week tapos tuloy na naman. No? Doon sa may mga previous cases, saka yung mga nangyayaring kaso ngayon, matagal dahil maraming charges. May mga 7 charges pa nga. Kaya talagang tumatagal yung trial. No? Pero sa isang panayam kay Judge Pangalangan, dahil siya talagang nag-serve sa ICC, ang tingin niya, dahil dito sa kaso ni Mr. Duterte, iisa lang yung charge, crime against humanity of murder. Ang kanyang calculation, mabilis dito. No? It's between 1 year to 2 years. Pwede ngang 1 year daw. Dahil talagang simple lang, mag-isa yung charge. Okay, so mas mabilis ito kumpara dito sa ilang ngayon na nakakulong doon na kung saan maliban sa crimes against humanity, may mga war crimes pang kinakaharap, attorney, no? Kumbaga. Tama, oo. Tama yon. Opo. Sige, so attorney, sinasabi din po pala no, na kapag na-convict ka sa ICC, yung pagkukulungan mo para doon sa iyong service of sentence ay hindi mismo sa dahig kung hindi sa isang bansa na miyembro ng ICC o nakapirma sa Rome Statute. Is that correct? Tama yon, Manong Ted. Okay. So ito po sa lahat na nakikinig, ito po ay theoretical lamang.
So kung sakasakali pong makonvict ang dating Pangulo, malaking bagay kung miyembro tayo ng ICC para maari siyang dito na lang po mag-serve ng sentence. Meron pong possibility ganun kung magmiyembro tayo ulit. Pero meron ding condition na dapat yung jail facilities natin should be up to international standards. At tingin ko, hindi papasa yung mga kulungan natin sa international standards, Manong Ted. Maliban na lamang kung ito po ay hospital detention sa ospital, no? Nako, tingin ko hindi magiging Okay. hindi magiging pabor yun at makikita nila magkakaroon ng special treatment ang former president. Okay, sige. Go ahead, Cha. Yes po. Yun pong aspeto halimbawa, bago mag-September, kung makita ng mga doktor na hindi physically fit ang Pangulo, posible din po ba yung maging dahilan para maantala yung kaso? Pwede rin pong maging pero kagaya na nakita natin nung initial hearing, kasi nga merong requirement na personally present sa trial dapat yung akusado. Kung masama yung pakiramdam niya or kaya kailangan niya ng hospital confinement, at tingin ko pwede rin yon na may video conferencing lang para makita niya yung nangyayaring trial. Okay. Theoretically again, kung sakali man po magkaroon ng conviction and then upon checking, hindi physically fit or maayos ang kondisyon ng Pangulo, may hospital arrest din po para sa ICC? Hindi ho magiging hospital arrest kundi magiging hospital confinement yan hanggang sa matugunan yung medical condition niya. Okay. Kung kailangan ng indefinite hospital confinement, tingin ko papayagan naman yon na doon siya muna sa hospital habang hindi pa na-address yung kanyang medical condition. Meron ho bang plea bargaining dito sa ICC, sir? Itong mga inaakusahan, pwede bang kung tingin nila malamang na maging ano sila, no? Mag-guilty ang hatol mag-ano na lang po, makipag kasundo sa hukuman para mas mapapaba ang sentensya? Meron din po. Oo. Kasi part yan later on, pagkatapos ng confirmation of charges, babasahan siya ng charges and sasabihin niya kung guilty or not guilty and pwede rin mag-plea bargain doon. Okay. Meron ho bang kasi usually po din, 'di ba, merong awarding of civil damages dito po sa atin. Na danyos. Meron po. Opo. Doon pa sa ICC Meron po. may ganun din po. Go ahead, sir. Go ahead po. Meron po, nangyayari po yon pagkatapos ho ng conviction. No? Pagkatapos ng conviction, may yung tinatawag na reparation. Yun yung pag-uusapan na yung mga danyos na mapupunta sa mga biktima. Opo. At doon po, wala pong say ang mga biktima dito na, di ba, usually po sa atin dito, yung iba po naghahain din ng civil damages, may hinihingi na danyos. Doon po, ang ICC, judges ang siyang nagdidesisyon? Ang mangyayari po, dapat yung mga biktima mag-fill up sila ng victims application forms at isasubmit ho yun, iisa-isahin ho ng mga judges, titignan kung talagang victim nga, either direct or indirect victim. Tapos sa reparations po, yun ho titignan kung ano ho yung nararapat ho na danyos. Opo. Meron ho bang garnishment doon sa kayamanan ng mga inaakusahan dito? Kasi sa atin po, di ba, usually, kapag pending yung kaso, sinasabi mo, baka ibenta na lahat ng ari-arian nito, baka itago na ito, so pupunta ka sa husgado para sabihin na huwag niyong galawin yan. Kasi pag may nangyari ditong danyos, wala makukuha ang mga biktima. Doon ba meron magano ng ICC? Meron ho, yung freeze of asset. Pero yun hong freeze of asset, kailangan ho ng cooperation ng bansa natin. Okay. Kasi yung bansa natin na mag-i-implement po nun. Okay. And that will be, kumbaga, ang form niyan, another order from the ICC na, to be implemented by the state, no? Yung na pinanggalingan ng Tama akusado. po yan. Okay, sige po. Tama po yan. Attorney, matanong ko lang po kayo, ito naman po international law case, no? Itong mga asylum. Opo, paano ba yung pag-apply ng asylum? Kung ako si Harry Roque, mag-apply ako ng asylum sa the Netherlands, ano bang mga qualifications, ano bang mga requirements?
Manong Ted, ano yan? Domestic law yan. So depende sa country kung saan ka nag-apply ng asylum. Hindi ko gamay yung asylum laws Okay. ng Netherlands. Although nakita ko nung may nag-post yung isang netizen na doon sa may asylum office, may announcement ang Netherlands na they're going to be very strict dahil merong deluge of asylum seekers sa Netherlands. I can surmise na galing yan sa Ukraine, sa Palestine, sa Syria, no? So talagang marami dinagsa sila ng mga asylum seekers. But is it confirmed, attorney, or post pa lamang ito on social media? Tinignan ko rin yung site na yon. Talagang merong announcement na magiging very, very strict ang Netherlands on dealing with asylum seekers. Okay, sige po. So, attorney, kami po'y makikipag-ugnayan po sa inyo in case po may mga ilang pa ho tayong katanungan para lang ho magkaroon ng, yung perspective po naman na, nanggagaling sa isa pong ICC accredited lawyer. Attorney, kailan kayo huling napasabak doon? Meron ba kayo hinawakang kaso doon? Nanggaling ako doon nung January, Ted, dahil may mga pagpupulong sa training ang mga tinatawag na lease counsel, no? Dahil wala pang nangyayaring previous case na ganito, talagang wala pang Pilipino except si Judge Pangalangan ang talagang nakapag-handle ng kaso doon, no? Although we do nag-attend po kami ng trainings and we observe trials which are actually live streamed sa ICC site. Oo. Ano ho ba ang ibig sabihin talaga kapag ikay ICC accredited lawyer at paano po ang accreditation? Ang po pwede lang mag-appear sa ICC trial, Manong Ted, ay yung mga accredited talaga na sa lease counsel, no? Merong at least dalawang klase. Yung full na lease counsel, kailangan mong para ma-accredit ka ng ganon, kailangan mong maipakita na for a minimum of 10 years you have extensive criminal litigation experience sa iyong bansa, no? Tapos kung 5 years naman ang experience mo, you can be an assistant to counsel. So meron hong mga 400 na mga abogado sa buong mundo na accredited so far na pwede mag-practice sa ICC. Pero kung anong nangyayari dyan, kailangang accredited yung lead counsel, pero po pwede siyang mag-hire ng mga non-accredited counsel, kagaya ng mga ibang Filipino practitioners, who will form part of his team, who will do the research, who will do the pleadings, who will formulate the questions, who will examine the transcript. Pero yung lead counsel lang na accredited, ang po pwedeng magsalita sa pumirma sa mga pleadings sa ICC. Yun ho pala yun. At bakit po, sorry sir, this might be personal, bakit po kayo nagpa-accredit sa ICC? Bakit po? Alam mo, Manong Ted, from the very beginning, 2016 pa, kami yung unang-unang nag-file ng kaso laban sa Tukhang. Yung kaso ni Efren Murillo, no? Tapos sinunod pa dito yung kaso ng San Andres Bukid. Those are two significant cases that we filed in behalf of the victims. So talagang sa simula pa lang ng drug war, we've been representing victims in the drug war, Manong Ted. Ayun naman pala ho. So talagang meron po itong sense, may purpose, kumbaga. Anyway, sa last na lang po, attorney, to make your alma mater proud, saan po kayo graduate ng College of Law? Sa University of the Philippines po. Okay, opo. Visayas ho ba ito o Diliman? Sa Diliman po. Sige. Nung panahon ko sa Diliman pa lang ho yung College of Law. Ngayon meron ng Iloilo, Yes. meron ng Fort. Opo. Opo. Yes, sir. Sige po. So, attorney, salamat na marami po sa inyong panahon and Godspeed, sir. Thank you. Maraming salamat po. Opo, thank you very much. Mabuhay ka. Si Attorney Joel Butuyan, isa. Dito po sa ilan lamang na mga ICC accredited lawyers.